Hey guys! Good morning and welcome again to my mini vlog. So for today's video is samahan niyo po ako at pupunta na naman tayo ng Milan. Kasi today off ko naman kaya imimit muna natin yung friend ko doon. At ngayon nasa train na ako. 1 hour pa yung biyahe ko bago tayo makadating doon. Kaya samahan niyo po ako. Let's go! Napapansin nyo guys yung fog sa labas at medyo foggy talaga yung weather dito today. Kaya malamig talaga guys, and a few minutes we're getting there. Yun na nga, nakadating na din tayo at sinundo ako ng friendly ko. Meet my friendly guys. And dito na din kami dumaan sa isa sa pinakamalaki at famous na castle sa Milan. At ang tawag dito is Castello Sforzesco. It was built in the 15th century by Francesco Sforza, if I'm not mistaken. Yeah. At sa puntong yan, nawawala na po kami dyan. Hindi na namin alam kung saan kami dadaan, kaya nag-Google Maps na kami, diba? Ang galing ng kasama ko, sabi niya, taga dito siya, pero hindi niya alam yung daan. Yun pala, nasa gilid lang kami malapit sa Duomo. Kaya yan, yung nakakatawa, ako pa yung sinusundan niya. Siya naman yung taga dito, hindi naman ako taga dito. At nalaman na din namin yung gusto naming puntahan. Ito yung Galleria Vittorio Emanuele. Dito nyo guys makikita lahat ng mga branded na brands like Prada, Gucci, LV, etc. At paglabas ng galeria, makikita kaagad yung Duomo ng Milan. At yung nakakatawa dyan guys, may nag-film pala dyan sa gitna. Doon din ako dumaan sa may gitna nila. Hindi ko napansin kasi nagbe-video din ako. Kaya ang sama ng tingin sa akin ni Kuya. Kaya discusa Kuya if mapapanood nyo to. Ngayon, papunta na din kami sa Jollibee para mag-lunch. Dito na kami guys, nag-lunch kasi nagutom na din kami sa kakalakad namin. Sa haba ng mga nilakad namin at nawala pa nga kami kanina. Yung in-order ko lang pala dyan guys is burger steak, tenders, and mango pie. So yung sa kasama ko is fried chicken and rice. At na-miss ko din kasi yung Jollibee kaya sabi ko sa kanya dito na lang tayo kumain. By the way guys, yung Jollibee dito hindi talaga siya like totally nakagaya sa Pilipinas. Though magkalasa naman siya ng konti pero hindi talaga yung alam mo yung exact na lasa talaga nakagaya sa Pilipinas. Hindi ko lang alam if nagigets nyo. And yung menu, hindi pa talaga like totally na complete kasi bago pa lang din naman yung Jollibee dito kaya siguro yung ibang menu hindi pa na-approve. Pero masarap din naman siya guys. At least diba pang patanggal din ng pagkamis ng mga Pinoy sa Jollibee kasi sa totoo lang nakakamiss talaga yung Jollibee for me ha. And yun na nga, tamang kain lang muna kami dito and chikahan. Pasensyahan nyo na din pala yung boses ko at may ubo ako at sipon for the Maratilla yarn. Pero hindi pwede, kailangan pa din pumasok sa trabaho. Kahit masama yung pakiramdam, diba? Kailangan talaga pumasok natin guys. Relate kayo dyan, no? Sino nakaka-relate dyan? Kahit may sakit, kailangan pumasok for the go. Work is work. At ini-enjoy lang pala namin yung pagkain namin dyan. Halata naman sa mga subo namin, diba? At sa haba ng kwentuhan namin at chismisan, kakat
ko na yung ibang video dito at sa sobrang haba talaga hindi na natapos at binilisan ko na din. At sa sobrang busog ko, sabi ko hindi ko na kaya sabi ko hati na tayo sa mango pie kasi yun hinati namin. At sa point na yan, pinagchichismisan namin yun sa naming friend. Shoutout pala kay Jason. If napapanood mo to, ikaw yung pinagchichismisan namin dyan. Kasi wala ka daw, kaya ikaw yung topic namin. Kaya pasensya ka na. At yun na nga, pagkatapos namin kumain, dumiretso na din kami kaagad dito sa Primark at may bibilhin lang kami. At after namin sa Primark, dumiretso na din kami dito sa Chinatown. Ito pala guys yung Chinatown dito sa Milan. And yun, gala muna kami dito. Maganda at malaki din pala guys yung Chinatown nila dito. Maraming mga stores. At ito yung first stop namin sa Miniso. Kasi tingnan nyo naman guys, ang cute ng mga benta nila. Tapos yung friend ko, may titingnan din daw na plushie na toy. Kaya pumasok na din kami dito at mag-window shopping na din. Nakaka-inlove talaga guys yung plush toys nila dito kasi sa sobrang soft, fluffy, and comfortable. Maganda din siya guys pang regalo kasi di pa mag-Christmas na din. Mas maganda din yun guys kap sa pagtulog sa sobrang soft and comfortable niya. O di ba kapag wala kayong kayakap yan na lang, comfortable ka pa. Then after namin dun sa Miniso, pumunta naman kami dito sa isa sa favorite spot namin, yung bubble tea shop. Kasi guys ang sarap ng bubble tea nila dito. Ito isa dito sa pinaka-favorite ko na spot ng bubble tea shop. Then tingnan nyo guys, ang cute ng pusa. Then, after namin bumili ng bubble tea, nag-take out na din kami ng corn dog sa halagang €4. Pagkatapos, dumiretso na din kami kaagad sa park para dito na din kainin. O diba, struggle is real kasi hindi ko guys mabuksan yung mayonnaise and ketchup kasi sa sobrang lamig, hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Kaya ilalagay ko na lang siya guys sa top ng corn dog. Tapos yan, isusubo ko na sana. Kaso yung friend ko, sabi niya, wait lang, ipakita mo muna. O diba? First bite pa lang guys, ang dami niya ng cheese. Kaya not bad na yung €4. Worth it naman siya kasi masarap talaga siya guys. Yan, naubusin ko muna yung corn dog ko kasi yung kasama ko naubos niya na yung sa kanya. O diba, for the 4th trip yarn. O, diba? After 1 year, paubos na din yung corn dog natin. Kanina pa ako subo ng subo dyan, pero hindi talaga siya nauubos. Kasi guys, malaki din siya, kaya mahirap din siya ubusin. Kaya worth it naman yung €4 mo dito. Pero kapag i-rate ko siya from 1 to 10, 9 lang muna. Kasi kapag 10 siya guys, mas masarap kasi kapag tender juicy na talaga ilagay mo dyan na hotdog. Yun, overall 10 talaga. And on this point, we're planning to do some TikTok. Kaya if you want to watch our TikTok, guys, the whole video is na-upload ka na sa TikTok account ko. And please follow me also on TikTok. And that's it for today's video, guys. Thanks for watching. Bye!